Ang hiling ko lang sa ating presidente ay humihiling ako ng tawad kung ano man yung mga nagawa ko dati at sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay. At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade na nalalaman ko, lalabas silang lahat yung mga pangalan niya. Yun lang po. Isa pa para sana. Personal mo bang kilala si Senator de Lima? Personal mo kakilala kayo? No comment lang po. Ako, sinabi ko na po sa isa sa EIDG na si Colonel Pero po, yung mga mga impormasyon. Kailan na kami nag-usap ng tatay mo? Ano yung huling napag-usapan niyo? Wala na, na kami, kanya-kanya na. Yung Okay, thank you very much po. Final. Ito pala yung naghuli kay Kerwin doon at nag-escort pabalik dito si Colonel Ferro, si Colonel Peralta, yung ating police attaché sa Riyadh, Saudi Arabia, si Colonel Magalona, at saka si Colonel Delbo. Silang apat yung nagtrabaho talaga doon para mahuli si Kerwin. Sir, will you be allowed to appear before the Senate? Ano lang? Sir, will you be allowed to appear before the Senate? Kasi may invitation sana. It depends. Kung i-require kami ng Senate na i-present siya doon, then while he's in our custody, dadali kami doon. Kung i-require ng Senate. Okay. That would be it. Salamat po. Maraming salamat. Okay na? Dali, baka may papamol. Wala kayong tulog eh. Pagbigyan natin. Wala kayong tulog eh. Puyat kayo sa kakahinga abang. Para kay Sige. Kerwin, yung mga sinabi ng papa mo na 40 plus na kino-confirm mo ba yun yung sinabi ni papa mo sa affidavit siya? Dadali ako mo sasagot sa'yo dyan. In fairness, hindi pa niya nakita yung affidavit dahil nga wala sa communication ng father niya habang nandoon siya. Mamaya, i-compare niya natin yan sa sasabihin niya sa affidavit niya na kukunin ng EIDG. I-compare natin yan sa sinabi ng father niya. So kung magkakatugma, So ngayon siya kukunan siya ng statement yan ng DIA. kukunan siya ng statement. Thank you. I-cross-match natin yun, yung mga pangalan na yun, para talagang mako-confirm. Mr. General Val Gonzales po, DCRH. Tayo ho ay mga Pilipinong may malakihong pagpapahalaga sa pamilya, lalo na ho ang namatayan, o lalo na ho ang namatay. Ano ho ba, Mr. General, na makapagkukumbinsi ho sa inyo na payagan ho si Kerwin na makita ho sa huling pagkakataon yung kanyang ama? Hindi mo lang ako kailangan kumbinsihin. Ako'y Pilipino, ako'y Kristiyano, ako'y Katoliko, ako'y may pamilya. Alam ko yung naramdaman ng isang anak na namatayan ng ama. By all means, gusto ko siyang makapiling yung father niya bago i-living. But because of some security considerations, pag-iisipan mo namin, pag-aaralan namin yan. Huwag mo kayo mag-alala. Tao rin ako. Tao rin kami na pareho tayo ng pakiramdam. Gusto natin makapiling yung mahal natin sa buhay. Sorry. Hanapan namin ang paraan yan. At kung ma-determine namin na okay, pwede siyang dalhin doon, then maybe lang maybe. We will consider that. So, medyo, sorry ho kung itatanong ko po ito, General, pero hirap po ang PNP na pangalagaan ho ang seguridad ni Kerwin sakaling siya ho ay papalit po sa Albuera. Hindi hirap. The PNP is on top of everything. Wala kaming kinatakutan na sinong nagtitreat sa kanya. In fact, hinahamon ko pa nga. Sino yung gustong pumatay kay Kerwin, andito din si Kerwin, puntahan nyo. Atakihin nyo yung Camp Crame. Kung gusto ninyong mamatay si Kerwin, umatak kayo dito. We cannot be cowed by this itong mga kriminal na ito, itong mga sindikato na ito. Ayun na. Kami lang nandiguro lang dahil sayang din eh. Namatay na yung father niya, tapos mamatay na naman ito.
Wala na mangyari yung ating gira sa droga. Wala lang. Ito mga malalaking tao na sa taas na ma-implicate, masaya sila. Kung mamatay ito, wala nang magdidiin sa kanila. Kaya naniguro na tayo. Pero pag sinabi mo na kami takot, wala po kami kinatakutan. Pagdating sa masasamang tao, hindi po kami natatakot. Next question. Sir, Sir, tanong ko lang kay Kerwin, kung nalaman niya or na balitaan niya yung panawagan ng father niya dito sa kamprame na sumunod. Tama, nakarating ba sa iyo yun? Umiyak yung father mo dito. Kasama ko nung nag-surrender siya. Umiyak siya, nakiusap sa iyo na umuwi ka na. Nasa Malaysia ka noon. Umiiyak siya na nakiusap sa iyo na umuwi ka na para wala ka kabalo. So wala siyang alam, sir. Hindi na karoon sa kanya dahil daran na nga siya. Nasa Malaysia na siya nung panahon. Saka wala na kayong contact, di ba? Meron, wala. Kasi ang father niya, na habang nasa White House noon, every now and then, naghanap talaga ng paraan na makontak siya. Pero yung sabi ng father mo, nakontak daw ka daw through your auntie. Yung auntie mo ata nakakontak sa'yo, na sinabihan ka na nag-surrender na yung father mo dito. Tapos pinapauwi ka, wala ba yung auntie mo na nag-contact sa'yo? Oo, parang Amerika. Wala? Last question. Sir, may kamag-anak ba siya dito ngayon? May mga kamag-anak na pumunta? Nandito yung kanyang sister. Sister at saka abogado niya. Andyan yun? Andyan yung sister niya? Andyan. Ano ba? May abogado na siya. Ha? May abogado na siya as we speak niya. May Tagalog ba? Abogado siya. Abogado? Yan. Saan yung abogado? Dahil si Kevin po. Meron. Kailangan niya pagkuha ng pinabit mamaya assisted by counsel. Chief, yung nagbigay po na impormasyon that led to the arrest of Kerwin, makakakuha po ba yun ng reward? Was there any bounty for his arrest? Formally, wala pa naman, hindi siya, wala pa ito nakalagay na ba ito sa DLG reward list natin? Wala. Negative. Pero depende na kay Presidente kung magbigay si Presidente ng reward dahil di ba sabi niya na magbigay siya pag man-neutralize. Depende na kay Presidente kung magbigay siya. Tatanungin ko na lang. Kung magbigay ha. Pag mamaya aasa yung informant doon na merong pan. Actually, in fairness naman doon sa informant, Pilipino siya na nagmamalasakit sa nangyayari sa ating bayan. At talagang sumusuporta siya. Kaya siya tumawag sa atin sa kinaroroonan ni Kerwin. Kilala mo na yung informant mo? Yung nagsasabi mo saan ka, kilala mo na? Ha? Sino? Sige lang. Sir, Ah, basta, dito po. Sir. Last. Sir, si Kevin Espinosa, pagkatapos natin mahuli, sino nang sunod sa listahan ng PNP? Meron bang tinatarget na yun, na-high value target, o magbabase tayo sa testimonya sa salisay ni Kevin? marami pa. Hindi ko lang sabihin dahil yung mga bahay nila, nilinisin na lang ng gusto. Wala nang magawa doon pag niraid natin. Meron, marami pa. At saka, ito sasabihin niya, that will bolster everything. And the more tayong maniniwala na talagang dapat talagang magki-case build up tayo dito sa mga tao na ito. Dahil nga, sa sasabihin niya. Sir, having said that, how high up in government ang inabot na mga nakinabang kay Kerwin Espinosa? Lagi po nababanggit, Senator, then Secretary, now Senator Laila de Lima. Pero pa po bang mas mataas sa kanya? Gano'n po kalawak in government ang naging pakinabang kay Kerwin? Abot sa ganung punto, ganung level, depende sa makukuha natin ang pinabit sa kanya. Kasi initially, mayroon na siyang sinabi. Just don't put those words in my mouth. Hintayin na natin maglabas ng galing sa kanya. Basta, nasa mataas. Mataas yung aabutin. Sir, yung si Franz Sabalones, ano na nangyari kay Franz Sabalones, yung drug lord na sumukod dito sa Estudiante? Ah, Oo, ano na nangyari, sir? May kaso na iba tayo sa kanya. Saan na po siya? Ano na po ang abot sa kanya?
Sinasuhan nyo na sa NDG. Dahil tanongin ko sa NDG, basta kinasuhan yun. Okay. Thank you very much po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for staying awake. So, pwede na kayo matulog. Yan po naging press conference ng PNP sa pagbabalik bansa ng drug lord umano ng isang Visayas na si Kerwin Espinosa, kung saan ilang bahagi dito nabigyan siya ng pagkakataon makausap ang ilang member ng media at binanggit niya ang kanyang rason ng kanyang pag-alis sa bansa naramdaman niyang totoo ang kampanya sa illegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sabi niya, handa niya sabihin lahat yung kanyang nalalaman. Yun nga, yung mga matataas na opisyal sabi, na sangkot. Saka sinabi niya, pag-alis pala naman niya, hindi siya backdoor, di ba? Oo. At nagpaayos siya ng ilong niya talaga. Bahagi lang ng bahagi din po ng kanyang pahayag yung paghingi din ng tawad no kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga sa mga pinasukan niyang itong droga na sumira ng buhay ng marami nating kababayan.